Ang solution ng Metro Manila flooding is bara ng ilog. At yung mga tinayong seat pile o tinayong kasada, kailangan alisin, linisin. Solve ng baha ng buong Metro Manila. Eh tama-tama, sinabihan ako Malacanang to coordinate with MMDA chairman. So nag-coordinate kami. Ang galing ng chairman sa kanyang team. Walang biro. Not because he's here. Magaling yung team niya. Naintindihan nila yung problema. Hindi lang nila na-draw. Pero naintindihan nila yung problema. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga sheet pile na yan na nagbara ng ilog. At tanggalin yung mga kalsada, tsaka housing, tsaka eskwela sa ibabaw ng ilog. Solve na yung baha ng buong Metro Manila. Wala na kayong hanap buhay nyo, no? Ay. Ngayon, ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit nun. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Mga kababayan, kung nababahala na kayo sa baha, hindi kayo nag-iisa. Dito sa Metro Manila, parang tuwing umuulan, automatic na, naku, lubog na naman tayo. Pero nitong August 8, may isang napakalaking balita. Si Ramon Ang, presidente ng San Miguel Corporation, nagsabing, ako na ang bahala. Ako na ang magpapagawa ng solusyon sa baha. Gamit ang sarili kong pera. Walang hihingin sa gobyerno, walang utang, libre. Totoo ba to? Paano niya gagawin? At uubra ba talaga ito? Pag-uusapan natin yan ngayon. Okay, para sa mga hindi pa nakakapanood ng video o nabasa ang balita, si Ramon Ang ay nagpresenta ng plano para sa Metro Manila Flood Control. Ang plano niya ay binubuo ng underground catchment basins, parang giant tanks sa ilalim ng lupa para ipunin ng ulan. High-capacity pumping stations para mabilis madrain ng tubig. Paglilinis ng mga kanal at pagbili ng mga lupang nakaharang sa daluyan ng tubig. At ang pinaka-pinag-uusapan, hindi na niya kailangan ng tulong ng gobyerno. Siya na daw ang gagastos. Ang target completion, 18 to 24 months. Ibig sabihin, within 2 years, pwede na itong matapos. Para sa isang private citizen na gumagastos ng sariling pondo, hindi biro yan. Honestly, ang unang pumasok sa isip ko, seryoso ba to? May ganitong klaseng tao pa ngayon? I mean, let's be real. Ilang flood control projects na ba ang pinangako sa atin ng gobyerno na hindi natuloy, natagalan o na-over budget? Yung iba hanggang groundbreaking lang. Yung iba nagastos ng pondo pero baha pa rin. Pero eto, may isang business tycoon na lumapit hindi para kumita, kundi para tumulong. At hindi lang basta-basta tulong yan ha, bilyong-bilyong proyekto ito. Nakakabilif, nakakataba ng puso. Pero kailangan rin natin maging mapanuri. Ngayon, ano ba talaga ang epekto ng plano ni Ramon Ang? Let's break it down a bit. Catchment basins, ito ay mga higanting lalagyanan ng tubig sa ilalim ng lupa. Kapag umulan, imbis na baha agad sa kalsada, mapupunta muna rito. Kapag humupa na awalan, saka siya i-drain. Pumping stations, ito naman ang heart ng system, parang giant vacuum. Hinihigop ang tubig papunta sa tamang daluyan, rivers, estero at kanal para mawala ang baha agad. Paglilinis ng mga kanal at pagbili ng mga lupang nakaharang sa daluyan ng tubig. At ang pinaka-pinag-uusapan, hindi na niya kailangan ng tulong ng gobyerno, siya na daw ang gagastos. Ang target completion, 18 to 24 months. Ibig sabihin, within 2 years, pwede na itong matapos. Para sa isang private citizen na gumagastos ng sariling pondo, hindi biro yan. Honestly, ang unang pumakas sa isip ko, seryoso ba to? May ganitong klaseng tao pa ngayon. I mean, let's be real. Ilang flood control projects na ba ang pinangako sa atin ng gobyerno na hindi natuloy, natagalan o na-over budget? Yung iba hanggang groundbreaking lang. Yung iba nagastos na ang pondo pero baha pa rin. Pero eto, may isang business tycoon na lumapit hindi para kumita,
kundi para tumulong. At hindi lang basa-basa tulong yan ha, bilyong-bilyong proyekto ito. Nakakabilif, nakakataba ng puso, pero kailangan rin nating maging mapanuri. Ngayon, ano ba talagang epekto ng plano ni Ramon Ang? Let's break it down a bit. Catchment basins, ito ay mga higanting lalagyanan ng tubig sa ilalim ng lupa. Kapag umlan, imbis na baha agad sa kalsada, mapupunta muna rito. Kapag humupa na ang ulan, saka siya i-drain. Ito naman yung heart ng system, yung pumping stations. Parang giant vacuum, hinihigop ang tubig papunta sa tamang daluyan, rivers, estero at kanal para mawala agad ang baha. At isa sa pinaka-kailangang ditong tulungan, yung relocation at land acquisition. Isa to sa pinaka-challenging pero pinakamahalaga kasi maraming bahay, eskwela at establishmento ang nakatayo sa gilid ng mga ilog. Pag tag-ulan, sobrang delikado. Ang plano ni Ramon Ang, bilhin ang lupa at ilipat sila sa mas ligtas na lugar. Ito ang gilang engineering, may kasamang urban planning at humanitarian concern. Pero siyempre, kahit gaano kaganda ang plano, hindi ito madali. May mga hamong na harapin. Permits and red tape. Kahit pa siya ang dumastos, kailangan pa rin approval mula sa DPWH, the ENR, LGUs at iba pa. Ang tanong, magiging mabilis ba ang proseso o pipigilan pa siya ng sistema? Ang coordination with the government, hindi pwedeng one-man show lang ito. Ang baha ay problema ng buong lungsod, buong rehiyon, hindi lang ng isang barangay. Dapat sabay-sabay ang kilos. Ramon Ang plus LGUs plus national government. At maintenance. Pagkatapos ng construction, sino mag-aalaga, maglilinis at magpaba-function ng sistema? Hindi pwedeng tapusin lang tapos wala nang follow-up. At ang transparency and oversight, kahit pa private funded, kailangan nating malaman kung anong scope, progress at updates ng proyekto para rin ito sa tiwala ng taong bayan. Ang tanong ngayon, ito na ba solusyon sa baha sa Maynila? Ang sagot ko, isa tong malaking hakbang. Pero hindi ito sapat mag-isa kasi ang problema sa baha hindi lang infrastructure. Kultura rin ito. Disiplina sa basura, pag-aayos ng zoning at land use, pagpigil sa illegal settlers sa danger zones, at responsibilidad ng LGUs na linisin ng mga kanal regularly. At syempre climate change, palala ng palala ang ulan at bagyo at dapat updated ang ating system para harapin ito. Pero kung lahat ng Pilipino ay may mindset na katulad ni Ramon Ang na hindi laging iaasa sa gobyerno ang solusyon, malayong makarating natin. Hindi ito obligasyon niya, pero ginagawa niya. At sa totoo lang, dapat mahiya ang ilang opisyol natin. Sa panahon ngayon na marami sa gobyerno ay puro pangako, isang taong tulad ni Ramon Ang na kumikilos agad, na hindi naghahanap ng kapalit ay isang inspirasyon. Pero mga kababayan, tandaan natin ha, ang laban sa baha ay laban nating lahat. Kahit gaano kaganda ang proyekto kung hindi tayo susunod sa batas, magtatapon ng basura sa estero at mananatiling tamad ang ilang opisyal, babalik at babalik pa rin ang baha. So suportahan natin ang mga ganitong inisyatiba, pero sabayan natin ang tamang kilos, tamang boto at tamang disiplina. Ikaw, anong masasabi mo sa plano ni Ramon Ang? May pag-asa na ba tayong hindi lumubog? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. Don't forget to like, share and subscribe para sa mas marami pang real talk na ganito. Pandaang natin, ang pagbabago hindi lang dapat iniintay. Ginagawa ito mga kababayan. Ako nga pala ang Kuya Jay nyo na palagi nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.